So, Ilono, ngayon, alam nyo ba na the second coming of Christ, ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo ay hindi siya babalik para sa mga taong mga makasalanan at sa mga matuwid. Babalik si Kristo para lamang doon sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Mga taong holy people, mga taong naglilingkod sa Diyos, mga taong sumusunod at sumasampalataya sa Kanya. Hindi siya babalik para sa mga taong makasalanan upang tubusin. Sa unang punta niya at baba niya dito sa lupa, ang unang ginawa niya is tubusin ang bawat tao. Tubusin ang bawat tao dahil sa kanilang mga kasalanan. Dahil sa pamumuhay sa kasalanan, ang mga tao ay hindi na kumikilala sa Panginoon. At dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, tayo ay tinubos at niligtas niya. Na sa pamamagitan niya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At makaabot tayo at mayroon tayong relationship doon sa ating Diyos Ama. Na sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na Jesus Kristo, makaabot tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sa pagdating niya, sa second coming niya, hindi siya babalik para tubusin ang bawat tao. Para tubusin uli ang mga makasalanan, kundi babalik siya for the holy people. For the holy people, ito yung sinasabi niya dito sa kasulatan. At lalo na dito, mababasa natin dito sa sulat sa Thessalonica. Sinasabi ni Apostol Pablo na sinasabi niya na pagdating ng Panginoong Hesukristo, na pagbabalik niya, yung mga taong namamatay ay siyang unang mabubuhay at sasalubong doon sa ulap. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi niya, uutusan niya ang kanyang mga anghel at ipadala niya sa from north, west, south, east upang ipunin ang mga taong nagmamahal sa Kanya at naglilingkod sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. At yung mga tao naman na buhay, kukunin iyon upang salubungin natin ang Panginoon doon sa kaulapan. Yun ang tinatawag nilang rapture. So nangangahulugan sa dito pa lang na verse, nangangahulugan or klaro na ang Panginoon babalik para lamang sa mga taong holy people. Kaya nga may sinasabi, left behind, ang maiiwan. So hindi siya pumunta or babalik para sa mga makasalanan, kundi babalik siya para sa mga nagmamahal sa Kanya, for the holy people, for all the holy people. So pagsikapan natin na sa pagbabalik sa ating Panginoong Hesukristo, mapasama tayo. Hindi yung maiiwan tayo. Kasi kung maiiwan tayo noong ng panahon na yon, kawawa tayo. Kailanman hindi tayo makakapasok sa Kanyang kaharian. Kaya pagsikapan natin na magiging isa tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pagsikapan natin yan. At huwag tayong malilinlang o palilinlang sa mga gawa dito sa mundong ito na siyang dahilan at patuloy na gumagawa without repentance. Patuloy na gumagawa ng kasamaan na siyang ikinalulungkot ng Panginoon. Dahil nga ang Diyos, every time na nakikita niya tayo dito sa mundong ito, na patuloy na gumagawa ng kasamaan at walang takot sa Kanya, ay hindi niya ikinatuwa yun. Kasi bakit? Alam niya kung ano ang kahahantungan natin. Kung patuloy tayong magiging suwail, hindi susunod sa Kanya. Kaya palagi nating susundin ang sulat sa Biblia. Ang mga nakasulat sa Biblia, ito ay babala at warning para sa lahat ng mga tao na ang sinasabi dito ay totoo at mangyayari. Nakasulat dito ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, at nakasulat din dito ang patutunguhan sa mga taong hindi nagmamahal at sumusunod sa Diyos, ang impyerno. Doon babagsak ang bawat tao. No, lagi nating tatandaan na the second coming of Christ, babalik siya for His people. Kasi doon sa Kanyang kaharian, handa na ang lahat. Handa na ang lahat, ang hapunan, ang Kanyang kaharian, handa na para sa pagbabalik ng mga pinili or mga hinirang ng Diyos. Mga taong anointed ng Panginoon. Pagsikapan natin na mapapasama tayo sa pagbabalik ng Panginoon at hindi tayo maiiwan dito sa mundong ito. Kasi nga kung maiiwan tayo, wala na.
ang impyerno ang magiging parte ng ating mundo o buhay. Yan ang magiging mundo na natin at resting place. Huwag nating hayaan na tayo ay mapupunta doon. Pagsikapan natin na gawing makabuluhan at pagsikapan natin na gawing makabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus at mananampalataya tayo sa Kanya at tanggapin natin na tayo ay makasalanan at nangangailangan tayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesukristo. Ng kapatawaran dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Tanggapin natin at paniwalaan natin na si Kristo ipinadala ng Diyos Ama upang tayo ay tubusin. Upang tayo o ako ay tubusin. Na sa pamamagitan ni Kristo magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kailangan magsisi tayo upang sa pagdating ng Panginoon, mapasama tayo sa Kanyang pagbalik. No, so hanggang dito na lang, no, and God bless everyone. Amen.